Magandang araw po sa iyo, Sir Van, at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong channel. Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Yuna. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ni ate nung minsang nakifiesta kami sa lugar ng kaibigan niya. Yun ang naging summer trip namin ng mga panahon na yon. Nagpaalam kami kay Lola. Nakala nga namin hindi papayag dahil kilala namin siya bilang isang striktang lola. Nung pinayagan kami, Sorban, sobrang saya dahil first time namin makapunta ng ibang lugar. Bago kami umalis, sinabihan kami ni Lola na huwag titikim ng mga pagkain sa mga taong hindi namin kakilala. Sabay kaming tumango ni ate at saka umalis na. Isang araw lang naman ang itatagal namin sa lugar ng kaibigan ni ate na si Annalyn. Hindi ko na pala babanggitin ang lugar, Sorban, para na rin po sa privacy ng mga taga ron. Mahirap na, baka balikan nila ako. Fast forward na lang po natin. Mas na-excite kami ni ate nung sabihin ni Annalyn na fiesta sa lugar nila. May mga libre daw doon na pagkain, kaya talagang may enjoy namin ang summer trip na pinagplanuhan. Bumaba kami sa kanto, Sorban. Tapos naglakad na lang kami papasok ng iskinita. Nasa malayo pa lang kami, rinig na namin ang nakakaindak na tugtugin. Pagdating ulit sa kanto, may malaking bahay at doon kami pumasok. Nakilala rin namin yung pamilya ni Annalyn. Wala namang kakaiba at mababait sila. Tapos na kaming kumain nun at nagpapatunaw na lang ng kinain. Napansin ko si ate na pasilip-silip sa pinto. Ramdam kong gusto niyang pumunta sa nagaganap na kapistahan. Doon mismo sa harapan ng bahay nila Annalyn makikita ang plaza. Bago kami umalis, sinabihan pa si Annalyn ng mama niya na huwag masyadong kakain. Dahil yung ibang mga tao daw doon sa barangay ay mga bagong salta lang. 3 buwan na ang nakakalipas. May kumalat daw sa lugar na yon na may mga aswang na nakikisalamuha sa mga tao. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako nung marinig ko yon. Basta sinabihan ko na lang si ate na mag-iingat kaming dalawa. Pagdating namin sa plaza, nakita namin si Annalyn na kumuha ng isang pagkain mula sa turo-turo. Kilala naman niya yung may-ari, kaya kumuha na rin kami ni ate. Naglibot pa kami nun, hanggang sa mapunta kami sa pinakadulo. Napansin kong hindi kumuha ng pagkain si Annalyn, kaya hindi rin kami kumilos. Pero may isang alay ang nag-abot sa amin ng pagkain. Sabi niya, baka raw gusto namin. Pero mabilis na sumagot si Annalyn. Ang sabi niya, busog na raw kami. Bagay na totoo naman talaga. Pero sa totoo lang, Sir Van, bigla kaming nakaramdam ng gutom nung maamoy namin yung iba't ibang nakahain na pagkain. Ewan din kay Annalyn kung bakit hindi siya kumuha ng pagkain sa pwesto na yon. Bago kami umalis, hinawakan nung alis si ate sa balikat at pinipilit na kunin ang pagkain. Pero tumanggi kami. Napansin ko rin yung kakaibang tingin nung alay kay ate. Lalo na yung paningin nito, tutok na tutok sa tiyan ni ate. Nakikita ko sa mga mata nito yung titig niya kay ate. Parang isang masarap na pagkain. Pag-uwi sa bahay, hindi pa kami natulog. Nagkwentuhan pa kami kung totoo ba na may aswang sa lugar na yon. Habang nagkukwentuhan sila tungkol sa aswang, napatingin naman ako sa bintana, Sir Van. May napansin akong kahinahinala doon sa taong panayang sulyap sa bahay nila Annalyn. Bigla akong matakot nung makilala ko ito. Kung sino, walang iba kundi yung ale sa plaza. Isinara ko agad ang bintana nung mapansin na papatingin ito sa gawi ko. Kinabukasan bumalik kami ulit. May mga palabas nun sa plaza. Pero hindi sa mga sumasayaw nakatingin ang mga mata ko, kundi doon sa ale na kakaiba akong makatitig kay ate. Kaya naman sinabihan ko si ate na umuwi na kami kay Lola. Dahil hindi maganda ang kutob ko kapag tumagal pa kami sa lugar na yon. Pag-uwi namin, Sir Van,
Napanatag ang loob ko nung nasa puder na kami ni Lola. Hindi ko sinabi kay Lola maging kay ate yung mga napapansin ko sa lugar nila Annalyn. Ang mahalaga sa akin ay nakauwi na kami at hindi ko na makikita yung alin na yon. Pagsapit ng gabi, Sir Van, tahimik na kami nun at handa na sanang matulog. Nang bigla na lang may nahulog sa bubungan malapit sa kwarto ni ate. Napangiti pa ako nun. Sabi ko kay Lola, bukas na bukas maaga akong babangon dahil nahulog na yung malaking bayabas na pinapahinog ko. Pero bigla akong pinatahimik ni Lola. Nakatingin lang siya nun sa kisame ng bubong. Kinabukasan nagtaka ako nung makita ko yung bayabas. Nasa puno pa. Napaisip ako kung anong bagay ang nahulog sa bubungan namin. Gayong wala namang ibang puno sa tabi ng bahay maliban sa bayabas. Pagsapit ng hapon, Sir Van, inutusan ako ni Lola na bumili ng maraming asin. Hindi na ako nagtanong at sumunod na lang. Pero dahil sa kuryosidad ko, nagtanong na ako kay Lola nung makauwi. Ang sabi niya, mukha raw may bisita kami kagabi at baka bumalik na naman. Hindi ko naintindihan yung sinabi ni Lola. Pero nung sumapit ang gabi, nagtataka kami ni ate habang nakatingin kay Lola. Naglalagay kasi ito ng asin sa mga bintana, maging sa harapan at likod ng bahay. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakarinig ako ulit ng lagabog. Palaging dun yun sa kwarto ni ate. Narinig ko rin ang boses ni ate sa kwarto niya na parang may masakit na iniinda. Hindi ako nakatiis at pinuntahan si ate. Naabutan ko siyang nanginginig habang balot na balot ng kumot. Dahil sa takot ko, ginising ko na si Lola. Hindi rin niya alam ang nangyayari kay ate. Habang natataranta kami noon sa nangyayari kay ate, Sir Van, may narinig kami ni Lola na kaluskos sa itaas ng bubong. "Umalis ka dito!" Rinig kong sigaw ni Lola. Naguluhan naman ako dahil hindi ko alam kung sino ang pinapaalis niya. Hanggang sa inutusan ako ni Lola na kunin sa kwarto niya yung langis. Pinahid niya sa tiyan ni ate yung bagay na yon, Sir Van. Ilang saglit pa nakatulog ulit si ate. Kinabukasan noon kinausap kami ni Lola. Gulat na gulat ako nung tanungin niya si ate kung ilang buwan na raw ang tiyan nito. Hindi ako nakaimik dahil nashock talaga ako sa nalaman. Sabi ni ate nasa 3 buwan na raw. Hindi nga lang halata na buntis pala siya. Kwento nito, tinakasan daw siya nung magiging tatay ng bata. Tanggap ni Lola yung nangyari kay ate. Ang sabi niya, wag muna raw lalabas si ate ng mga alanganing oras dahil may sumusunod daw sa kanya na aswang mula sa ibang lugar. Natuon ang atensyon ko sa sinabi na yon ni Lola, Sir Van. Hindi ko kasi akalain na may aswang pala talaga na nag-e-exist sa mundo. Nalaman ko rin na yung gabi na nanginginig si ate, inaaswang na pala siya nun. Hindi naman sinabi sa amin ni Lola kung sino yung aswang. Basta ang sabi niya, bantayan ko raw si ate dahil mahirap na kapag inaswang ulit si ate. Sa tuwing sasapit ang 6 p.m., nakasara na lahat ng bintana sa bahay, maging ang pinto. Hindi pa daw natapos ang karanasan namin sa aswang, Sir Van. Halos gabi-gabi na rin kami nakakarinig ng lagabog sa bubungan at kakaibang ingay na bago lang sa pandinig namin. Sa kwarto na ako ni ate natutulog dahil yun ang bilin sa akin ni Lola. Hindi rin kami nagpapawala ng asin sa kwarto. Isang gabi noon, Sir Van, mahimbing na ang tulog ni ate habang ako naman ay gising pa. Bigla-bigla na lang kasi akong napapamulat kapag nakakarinig ng ingay at kaluskos sa labas. Bandang 12:00, Sir Van, kinilabutan ng buo kong pagkatao nung may marinig na huni ng hayop. Nakakakilabot yon dahil matinis at parang humahalakhak yung dating sa akin ng huni ng isang hayop. May narinig din akong naglalakad sa itaas ng bubong. Mabuti na lang gawa sa yero ang bubong ng bahay, kaya safe kami. Habang nakatingin ako noon sa kisame, bigla na lang may kumatok sa bintana malapit sa akin. Inawi ko yung kortina
Napasigaw ako sa takot nung makita ang kakaibang hayop na nakadikit sa salamin ng bintana. Para yung hugis sanggol na nakalabas ang mahabang dila. Pulang-pula ang mga mata at yung kuko niya mahaba rin na matutulis ang dulo. Agad pumasok nun si Lola sa kwarto. Tinanong ako kung anong ingay daw ang narinig niya. Sinabi ko yung nakita, Sir Van, kaya nakita akong natakot si Lola. Ang sabi niya, huwag ko raw bubuksan ang bintana kung may maririnig akong katok. Sabay kaming napatingin ni Lola kay ate. Nung bigla itong napaupo sa kama, sabay inda ng tiyan at likod niya. Masakit daw ang tiyan at mahapdi ang likod nito. Nakita akong may mantsa ng dugo ang damit ni ate sa likuran, Sir Van. Nung angatin ko yun, nakita namin ni Lola na may mahabang kalmot si ate sa likuran. Halatang bagong sugat lang ang kalmot na yon. Tapos napansin ko rin sa damit ni ate na may sapot ng gagamba. Tinawag ko si Lola, Sir Van, kahit siya ay nagulat sa nakita. Nagtaka ako nung kumuha si Lola ng gunting at ginupit yung sapot na nasa tiyan ni ate. Nakarinig kami noon ng atungal ng isang hayop sa bubungan. At ang hindi namin inaasahan na makita, naging maliit na dila yung sapot na ginupit ni Lola. Gumagalaw pa yon. Agad naman binuhusan ni Lola ng asin at mainit na tubig yung dila sa lapag. Nakarinig ulit kami ng atungal na nasasaktan sa itaas ng bubong namin. Narinig ko na may lumagabog sa lupa, kaya sinilip ko yun sa bintana. Saktong paghawi ko ng kurtina, kitang-kita na mga mata ko ang pagkamrot ng nilalang na yon sa bintana gamit ang kuko. Nagasgasan yung salamin ng bintana namin, kaya napaatras ako sa takot. Nakita kong agresibo yung nilalang na makapasok sa loob ng kwarto. Maya-maya pa nun, Sir Van, bigla na lang itong nawala. Kaya napanatag kami. Sabi ni Lola sa amin, aswang na tiktik daw yung gustong umaswang kay ate. Hindi na raw yun babalik dahil sa ginawa ni Lola. Bagay na ikinatuwa namin. Hanggang ngayon, Sir Van, sa tuwing nakikita ko ang peklat ni ate sa likuran, pinapaalala nito sa akin ng mga naging karanasan namin noon. Sa ngayon po, pareho na kaming may magandang buhay ni ate. Magandang gabi po, Sir Van. Kung sakaling gabi mo man ito mabasa sa iyong channel. Itago mo na lang ako sa pangalan na Quinay, isang Becky. Matagal ko nang pinag-isipan ang bagay na ito. Medyo nagkaroon din kasi ako ng trauma sa mga nangyari. Hanggang ngayon kasi may kung ano pa rin na mabigat sa dibdib ko na palagi kong dinadala. Kaya isa sa mga pinsan ko ang nag-recommend sa akin tungkol sa channel mo. Gusto kong i-share sa lahat ang mga naganap nung summer trip namin sa dating bahay. Nung mapakinggan ko ang ilang kwento sa channel mo, saka ko naisipang isulat ang kwento namin. Nasa 6 kaming magpipinsa nung pumunta kami sa isang bahay na pagmamay-ari namin. Matagal nang hindi tinitirahan ng bahay. Nakahiligan na namin noon na maglaro sa mga bahay na sira o di kaya bakante. Dahil summer na ng mga panahon na yon, nagplano kaming magpipinsa na bisitahin ang dati naming bahay. Kompleto pa naman sa gamit, may kuryente at tubig pa rin. Ang sabi ni Shirley kahit mga 1 week lang kami doon ay ayos na. Kaya mas napili namin ang bahay na yon dahil marami kaming memories na magpipinsan sa dati naming bahay. Natuloy ang plano namin, Sir Van. Pagdating doon, medyo napaluha ako. Dahil na-miss ko ang old house namin. Ilang dekada na rin ang lumipas pero nananatiling matibay at buo ang bahay na yon. Nauna nang pumasok sa loob ng bahay yung 5 habang ako nasa labas pa. Nakita ko yung dati naming kapitbahay na si Mang Dolfo. Matanda na ito pero nakikilala pa rin niya ako. Nagtaka lang siya nung malaman sa akin na doon muna kami ng 1 week sa bahay. Napansin ko ang biglaang pananahimik nito. Kaya tinanong ko siya kung may problema. Sagot niya wala naman daw. Nabanggit niya sa akin na baka meron ng ibang elemento ang naninirahan sa bahay na yon. Dahil dekada na rin daw ang lumipas. Saka dagdag pa niya, agaw pansin ang pwesto ng bahay sa mga nilalang o elemento.
Sana lang daw ay hindi yun binabahaya ng kung anong mga nilalang. Kahit alam kong biro lang yun ni Mang Dolfo, nagsitayuan ang mga balahibo ko. Kaya hinaplos ko ang mga braso. Pagpasok ko sa loob ng bahay, Sir Van, napansin kong malinis ang loob. Kaya tinanong ko yung 5 kung naglinis ba sila habang nasa labas ako. Sabay-sabay silang umiling at sinabi na hindi raw. Nakakabilib nga daw yung bahay, Sir Van, dahil sa loob ng ilang taon, malinis ang loob at wala man lang silang nakitang alikabok. Hindi raw tulad ng ibang bahay na kapag inalisan at binalikan, pinamamahayan na ng mga anay at halos makapal na ang alikabok. Pero yung bahay daw na yon ibang-iba talaga. Napaisip din ako sa mga sinabi ng pinsan ko dahil wala naman kaming caretaker ng bahay na pwedeng maglinis sa loob. Tanging ang mga damo lang sa labas at tuyong dahon ang pinapalinisan namin maliban sa loob. Sabi ko sa kanila, wag nang pansinin. Okay na rin yun para hindi na kami maglilinis. Naisipan namin mag-movie marathon, Sir Van. Saktong hindi pa naman kasi sira yung TV sa bahay. Bandang 11:00 ng gabi kami nagsimula. Naisipan namin na horror na lang ang panoorin para daw may thrill. Tahimik ang gabi na yon habang yung TV lang ang maingay. Nang bigla akong napatingin sa may bandang kusina dahil may nakita ako sa gilid ng mga mata na may pumasok doon. Binilang ko kung 6 pa rin kaming naroon. Sakto naman sa 6, kaya nagtaka ako kung sino yung pumasok sa kusina. Iniwan ko saglit yung 5. Dahan-dahan akong lumapit sa kusina. Pagdating ko, wala namang tao. Nung pabalik na ako sa sala, para akong napako sa kinatatayuan. Kitang-kita ng mga mata ko na may mga anino sa likuran ng 5 kong pinsan. Kinilabutan ako nung bigla itong napatingin sa pwesto ko. Kinurap-kurap ko ang mga mata. Pagtingin ko, wala na yung mga anino. Bumalik ako agad kung saan ako nakapwesto. Hindi na rin ako mapakali habang nanonood. Maya-maya napasigaw kami nung biglang mamatay yung ilaw. Tapos nakarinig kami ng yabag. Matatakot na sana kami nang may marinig na tawa sa sulok. Nakilala ko yung boses. Si Calvin lang pala. Sabi niya wag na raw buksan ang ilaw para mas maganda ang pag-movie marathon. Nasa kalagitnaan na kami ng pinapanood nang mamatay ulit yung ilaw. Akala namin nantitrip na naman si Calvin. Pero narinig ko yung boses niyang umalma dahil nga namatay yung ilaw. Nanlamig ang buo kong katawan. Nakaramdam ako ng takot. Idagdag pa yung tunog ng pinapanood namin. Pinatay ko yung TV para mawala yung kaba ko. Sabay-sabay kaming napatingin sa pinto nung marinig itong bumukas ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung ako lang bang nakakita sa figurang itim na nakatayo sa pinto. Ilang saglit pa bumalik sa normal ang ilaw. Hindi na yun namatay, kaya naisipan na lang namin matulog na dahil late na rin ang mga oras na yon. Pagpasok namin sa kwarto, 5 na lang kami. Si Calvin kasi gumamit pa ng banyo, kaya nauna na lang kaming 5 para mag-ayos ng higaan. Nakahiga na kami noon nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Calvin. Pero napansin kong parang may kakaiba sa kanya nung gabi na yon. Parang wala siya sa sarili. Nakatungo lang ang ulo niya sa ibaba habang yung isang kamay nasa likuran. Oy Calvin, ano na naman bang trip mo? Naiinis na tanong ni Amy. Pero walang naging kibo si Calvin. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa amin sa kama. Inilabas niya ang tinatago na kamay. Nagulat kami nung makitang may hawak itong matalim na kutsilyo. Calvin, hindi magandang biro yan ah. Sit ako sa kanya. Pero humalakhak lang ito sabay tingin sa amin, Sir Van. Napansin ko yung mga mata ng pinsan ko. Purong itim yun. At yung itsura niya may nagbago ng konti. Parang isa ng demonyo. Sir Van, nung gabi na yon, doon nagsimula ang lahat ng kaganapan na nakakatakot. Muntik na kaming masaktan ni Calvin. Mabuti na lang mabilis kaming nakaalis sa kama. Pinagtulungan naming 5 na agawin kay Calvin ang kutsilyo. Umalis kayo sa bahay na to.
Rinig namin na sabi niya, nawalan ito ng malay nung malakas ko siyang hinampas sa batok. Hindi kami natulog ng gabi na yon dahil baka may mangyari na naman. Pero hindi rin namin kinaya ang antok, kaya nakatulog kami bandang alas 4 ng umaga. Nung magising kami, kanya-kanya kami ng tanong kay Calvin tungkol sa nangyari nung gabi na yon. Pero sabi niya wala daw siyang natatandaan. Masakit lang daw ang batok niya. Nung ikwento namin sa kanya yung nangyari, halos hindi siya makapaniwala. Mabilis na sumapit ang gabi, Sir Van. Wala kaming ginawa buong maghapon na yon, kundi ang magbanding. Hindi na rin kami nanood pa ng movie. Pero naglaro kami ng Charlie Charlie na palagi namin naririnig na totoo daw ang laro na yon. Bago nagsimula ang laro namin, bigla na lang bumukas ng kusa ang pinto. Walang pumasok, pero may hangin akong naramdaman na dumaan sa gitna namin. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nung biglang tumunog yung lumang orasan. Sinubukang patayin ni Amy yon, pero hindi namatay, kaya hinayaan na lang namin. Pero kinikilabutan ako sa tuwing naririnig ko yung tunog ng orasan. Katulad yun ng mga nasa horror movie. Hindi namin natuloy yung paglalaro nang magsibagsakan sa lapag yung mga gamit na nakalagay sa estante. Anong nangyayari? Tanong ni Joven. Nahalata ako sa boses niyang takot. Napatingin naman kami kay Amy nang bigla itong nangisay at bumagsak sa lapag. Hanggang sa bigla na lang akong sinakal nito. Sobrang lakas ni Amy na parang hindi pangkaraniwan ang lakas na yon. Katulad nung nakita ko kay Calvin na mata, ganun din yung kay Amy. Saka ko lang napagtanto na sinasaniba ng pinsan ko. Halos hindi kami makapaniwala sa nakita nung gabi na yon. Gumapang si Amy sa dingding papunta sa kisame habang nauuna sa taas ang paa. Tumalon ito kung saan kami nakapwesto, kaya nagsitakbuhan kami sa kabilang sulok. Atras lang kami ng atras habang gumagapang sa lapag si Amy. Nakita ni Christy yung krus, kaya kinuha niya ito at nilapat sa ulo ni Amy. May lumabas na usok sa katawan ng pinsan ko, Sir Van. Tapos kasunod no ng itim na usok. Nagmistula yung hugis tao na may sungay habang nakalutang sa hangin. Sinubukan namin buksan yung pinto, pero ayaw mabuksan. Maging ang mga bintana ay ayaw din. May demonyo ata sa bahay na to, wika ni Joven sa amin. Binuhat nila si Amy papunta sa kwarto. Tapos nilak namin ang pinto at hinarangan ng mga kama at kabinet ang pinto para hindi makapasok ang nakita namin. Nagtago kami sa ilalim ng kama, yung iba naman sa loob ng kabinet. Dahil masyadong tahimik ng gabing yon, narinig namin ang ingay sa kusina. Kutsilyo yon na tumatama sa hasaan. Nanginig kami sa takot, Sir Van, dahil hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa nakarinig kami ng katok sa pinto. Umiiyak sa tabi ko si Christy, kaya pinatigil ko siya. Nawala yung kumakatok sa pinto pero napalitan yun ng malakas na kalampag. Naging sunod-sunod yun, Sir Van, kaya mas lalo kaming nanginig sa takot. Hanggang sa bigla na lang namatay yung ilaw sa kwarto. Patay sindi yun. At ang mas nakakakilabot na sumunod ay bigla na lang may humila kay Christy. Kahit natatakot ako, Sir Van, lumabas ako sa ilalim at hinawakan ang kamay ng pinsan ko. Dahil nga patay sindi ang ilaw sa kwarto, nagawa ko pa rin makita kung sino yung humila sa paa ng pinsan ko. Isang nilalang yon na merong sungay. Napabitaw ako sa kamay ni Christy dahil nakita kong sumanib sa katawan nito yung nilalang na yon. Lumabas ng kwarto si Christy, kaya sinundan namin, Sir Van. Bigla itong nawala sa sala, pero nakita ni Joven ang pinsan namin, nasa taas ng kisame. Alam ko ng mga oras na yon na hindi si Christy ang nasa harap namin, kundi isang demonyo. At ang hindi namin inaasahan na mangyayari ay bigla na lang umalis sa katawan ni Christy yung itim na usok na sumalib sa kanya. Kaya naman biglang nahulog sa lapag ang katawan ng pinsan namin. Unang tumama ang ulo nito, tapos yung kamay at tuhod niya nabali. Mag-uumaga na rin yon
bago kami nilubayan ng itim na usok. Nakahingi kami ng tulong sa mga kapitbahay. Maging sila ay nagulat sa nangyari. Wala raw silang naririnig na ingay mula sa bahay na yon. Kaya inisip nilang okay lang kami. Pero ang totoo, nagganda paos na kami kakasigaw para makahingi ng tulong. Naisip kong baka kagagawa ng demonyong itim na usok kung bakit hindi narinig ng mga kapitbahay yung boses namin. Hindi ko inaasahan na yung summer trip namin na masaya ay mapapalitan ng nakakatakot na karanasan. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento kong ito at nag-enjoy kayong lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Hello po, Sir Van. Ako nga pala si Nano. Gusto kong i-share sa channel mo ang karanasan namin nung nag-summer trip kami. Bale, camping ang naisipan naming gawing magkakaklase. Mismong guro namin ang nakaisip na magkaroon kami ng trip sa papalapit na summer. At napagkasunduan ng lahat na camping na lang ang gagawin. Kanya-kanya kaming dala ng mga gamit. Tent, flashlight, at kung ano pa ang mahalagang gamit. Tungkol naman sa pagkain, sure na kaming lahat. Iilan din lang ang sumama nun dahil may ibang gagawin sila sa summer. Nasa 16 lang kaming lahat, Sir Van. 5 babae at 10 lalaki naman. Pang 16 yung guro namin. Wala kaming ideya sa lugar na napili ni Miss Lopez para sa pagkakampingan. Maaga kami umalis sa school. Madilim-dilim pa yon. Natatakpan pa nga ng hamog ang kalsada. Inilibot ko muna yung paningin sa loob ng bus. Pansin kong hindi lang pala kaming mga estudyante ang sakay. May ibang mga pasaherong naroon at sa tingin ko iisang lugar lang ang pupuntahan namin. Umidlip na muna ako saglit noon. Maya-maya naramdaman kong bumagal ang takbo ng bus. Pero nanatili akong nakapikit. Hanggang sa huminto ito, naramdaman kong nagsibabaan ng mga pasahero. May isa akong kaklase na kinalabit ako. Ang sabi niya nag-stop over daw yung bus. Yung gusto daw bumili ay bumaba na dahil hindi na raw hihinto ang bus kapag umalis na. Hindi ko yun pinansin at natulog na lang. Alam ko naman na hindi ako magugutom sa biyahe dahil may ibaon akong makakain kahit papano. Nasa kasarapan na ako ng tulog nang may humampas sa salamin ng bintana kung saan ako nakaupo banda. Pagmulat ko, isang babae at lalaki na matanda ang may gawa nun. Pumasok ito sa loob ng bus at tumabi pa talaga sa akin. Hanggang sa unti-unti nang nagsibalikan ng lahat. Bago kami umalis, kanya-kanya kaming bilang ng sarili kung sakto ba kami sa 15. Tapos may ibinigay sa amin si Miss Lopez na picture nung pupuntahan namin. Isa yung malaking krus. Nasa tingin ko ay nakatirik sa taas ng bundok. Bigla naman nagsalita yung matandang babae na katabi ko. Hindi ligtas sa lugar na yan, iha. Bigla niyang wika, kaya napatingin ako sa kanya at tinanong kung bakit. Ang sabi lang niya, may iilang sumubok na raw na pumunta sa lugar na yon, pero hindi na nakakabalik pa. Hindi naman daw sa tinatakot niya ako, pero yun daw ang totoo. Ayon pa sa kanya, may halimaw daw sa lugar na yon na para bang kumukuha ng kapalit kapag may gustong pumunta doon. Hindi ako naniwala sa matanda, Sir Van. Naisip ko baka dala lang ng pagkamatanda niya kaya kung ano-ano ang naiisip. Humingi naman sa akin ng pasensya yung asawa nito. Huwag ko na lang daw pansinin yung mga sinabi ng asawa niya. Pero kamuntikan pa silang magtalo dahil doon. Pinipilit ng matandang babae na totoo yung sinabi niya. Pero sinasaway siya ng asawa. Hanggang sa bumaba na sila sa kanto. Pero bago sila bumaba, lumingon pa sa akin yung babae at sinabi na wag daw akong makakalimot sa sinabi niya. Bandang 8:00 ng umaga, narating namin yung lugar. May nagbabantay sa ibaba ng bundok na yon. Tapos nagbigay kami ng entrance. 30 pesos ang bawat isa. Habilin sa amin, huwag masyadong lalayo sa mga kasama namin at huwag daw kaming lalampas sa boundary ng bundok na yon. Wala namang nabanggit na iba yung nagbabantay kaya tumuloy na kami.
Medyo matarik ang daan na yon pataas, kaya minsan humihinto kami para magpahinga. Bago kami ulit tumuloy, pinabilang kami ni Miss Lopez. Yun kasi ang mahalaga niyang bilin sa amin. Kailangan palagi namin bibilangin ang isa't isa kung sakto pa ba sa 15. Saktong alas 11 ng umaga, naabot namin ang malaking krus. Nakakalulang tingnan yun mula sa ibaba. Matapos namin kumain, nagtayo kami ng mga tent. Yung iba sa duyan matutulog sa ilalim ng mga puno. Halos dikit-dikit ang mga tent namin at sa pinakagitna, naroon ang bonfire na nagsisilbing ilaw namin sa lahat. Ako naman, Sarban, sinubukan kong matulog ng isang gabi sa duyan. Nakita ko ang lahat na nagtipon pabilog sa apoy. May gagawin kasi kaming activity. Pababa na sana ako sa duyan nang may mapansin ako sa sanga ng mga puno. May mga kulay pula akong nakikita na bilog ang hugis. Sa tingin ko noon parang mga mata. Nung tawagin ako ni Miss Lopez, nawala ang paningin ko sa mga sanga ng mga puno. Pero nung tiningnan ko ulit yung mga pulang nakita ko, wala na ito doon. Pagkatapos ng activity namin, kanya-kanya na kaming bumalik sa higaan. Napansin kong pumunta sa bandang unahan ng kaklase kong si Mark. Ilang saglit lang noon, nakarinig ako ng sigaw doon mismo sa pinuntahan ni Mark. Akala ko ako lang yung nakarinig. Maging si Clarence ay narinig ang sigaw. Gusto lang ata tayong iprank ni Mark. Wika nito, sabay talokbong ng kumot. Kilala kasi ng buong klase ang ugali ni Mark. Mahilig itong mang-prank ng mga nakakatakot. Kaya siguro hindi na pinansin ng iba yung sigaw na yon. Bandang alas 12 ng hating gabi, nagising ako nang may maramdaman ng mga yabag. Tapos yung tunog ng mga tuyong dahon na naaapakan ng paa. Sumilip ako sa duyan, pero wala naman akong nakita. Babalik na sana ako sa pagtulog nang may mapansin sa likuran ng mga puno. Mga figura ng tao yon na nakasuot ng kulay itim na parang toga. Kinabahan ako, Sarban, dahil bigla akong nakaramdam na hindi ligtas sa lugar na yon. Pero pagsilip ko ulit, wala na yung mga figura. Kinabukasan nun, nagbilang kami ulit. Pero kulang na ng isa. Saka lang namin napagtanto na hindi na nakabalik si Mark sa tent niya nung gabi na yon. Malinis din ang loob ng tent. Walang bakas na ginamit yun magdamag. Bigla kong naalala yung sigaw. Saka yung mga figura. Nanlamig ang kamay ko dahil sa naisip na baka kinuha ng mga yun si Mark. Bigla akong napipe ng mga oras na yon. Wala akong pinagsabihan ng nakita. Inisip ko kasi baka walang maniwala. Kaya naman bumuo kami ng grupo para mahanap si Mark. Sabi ni Miss Lopez, kapag pumatak ang alas 3 ng hapon, bumalik na kami sa camp. Dapat daw bantayan namin ang bawat isa at buo pa rin kaming babalik. Sa oras kasi na makita namin si Mark, aalis na kami sa lugar na yon. Sa lawak ng bundok na yon, Sarban, nahirapan kaming hanapin si Mark. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, bumalik na kami kung saan naghihintay si Miss Lopez. Hanggang sa isang kaklase namin ang umiiyak na lumapit kay Miss Lopez. Narinig ko ang sinabi niyang may isa silang kagrupo na napahiwalay sa kanila. Nung binalikan daw nila ito kung saan nawala, wala na raw doon. Dahil doon hindi kami nakaalis ng araw na yon. Dahil nadagdagan pa ang hahanapin namin. Sabi ni Miss Lopez, tumawag na siya sa magulang ni Mark at nai-report na rin niya sa mga pulis ang nangyari. Pagsapit ng gabi, Sarban, sa tent na kami natulog. Ilang oras nang lumipas, dilat pa rin ang mga mata ko. Hanggang sa isang anino ang nakita akong naglalakad sa labas. Hindi ko pinansin dahil baka isa sa mga kaklase ko lang. Pero isang anino pa ang lumitaw. Hanggang sa naging 5 na ito. Maya-maya pa nun, unti-unti silang naglaho. Napatingin ako sa orasan. Saktong alas 12 nakita ko ang mga anino. Katulad nung unang gabi namin doon, alas 12 ko din nakita yung mga figura sa puno. At saktong alas 12 rin ng hating gabi lumabas ng tent si Mark. Pagkatapos hindi na nakabalik. Kaya naman nung sumunod na gabi, hinintay kong mag alas 12. Nagtago ako sa itaas ng puno, Sarban, kung saan malago ang mga dahon nito. Habang naroon ako,
May napansin ako sa hindi kalayuan ng mga ilaw na gawa sa kinky. Bitbit ng kung sino. Papalapit yun sa pwesto namin. Hanggang sa nawala yung ilaw. Nagulat pa ako nang nandun na sa harapan ng tent yung taong nakasuot ng purong itim na may suklob sa ulo. Unang pumasok sa isip ko na mga kulto yon. Base na rin sa kasuotan nila. Kakaiba rin ang mga mata nilang kulay pula. Ilang saglit ay umalis na sila at pumasok sa kakahuyan. Sinundan ko ang mga ito, Sir Van, at hindi nga ako nagkamali. Dahil mga kulto sila. Nakita akong nakaluhod ang mga ito. Tapos may sinasabi na kung ano. Kinabukasan katulong na namin sa paghahanap ang mga pulis. Tanging sapatos lang ni Mark ang nakita at ang bracelet ng isa pa naming kaklase. Sa madaling sabi, Sir Van, hindi namin nahanap ang katawan ng dalawa naming kaklaseng nawawala sa camping. Hanggang sa naalala ko yung sinabi sa akin ng matanda sa bus. Hindi ko na rin sinabi sa lahat yung tungkol sa mga taong nakasuot ng itim. Malinaw sa akin na nawala sila sa camping at hindi ko alam kung sino ang kumuha sa kanila.